Hello everyone, Blessed Sabbath. I am Vanessa Cruz and I am from Chaong Church. And currently, I am the North Bulacan 1 Youth President. Right now, nandito tayo sa aming Youth Retreat and Fellowship 2025. And it has the theme, Changemakers, Youth Anchored in Faith. And we're right now ay nandito tayo sa Starbucks, Pulilan. Pero actually, alam niyo ba, hindi talaga dito yung venue. It's either Pangasinan or La Union. Pero talagang ang Panginoon ay may purpose. And dinala tayo dun sa lugar na to upang mas lalo pang mapalapit ang ating mga kabataan sa panan ng Panginoon. And this is not just a sole effort of your leader. It's always a team effort ng ating mga kapatid, ang ating mga kabataan from North Bulacan 1. And all of the things na ginawa ngayong araw na to and gagawin pa sa kinabukasan ay pinagplanuhan and even the topics na pinili para mas lalo pang ang ating mga kabataan ay lalong higit na mapalapit sa ating Panginoon. And hopefully ay marinig nila ang panawagan ng ating Panginoon sa paglilingkod. Pagbabago ng inyong Panginoon. Jesus is all the world to me, my friend in trial sore. I want to be for blessings and He gives them more and all. Wala pa siguro. Bakit anong purpose ng anchor? Ang anchor, upang po ang kanilang pananampalataya ay naka-anchor po sa inyo. Din po ama, narito po ang inyong mga anak. Hello, this is Pastor Ronnie Barnedo. I am now here at Youth Retreat 2025 in North Bulacan 1. Their theme is Changemakers, Youth Anchored in Faith. So, anchored in faith means being stable in Christ. So, anchor is being used in many of big ships, and especially during storm and when they stop at sea and they use their anchor. So the equivalent of that, spiritually, we are anchored in Christ, and that means we are deeply stable in Him, in our faith. And the next thing is, why is it important for the youth to be rooted in Christ right now? So almost the same thing, rooted and anchored is almost the same idea. To be rooted in Christ and anchored in faith is to be strong, your faith, and you are with the Lord. Every time you have problems, you will not be moved of anxiety and fear because you are rooted in Jesus Christ. The message for the youth today is to continue reading their Bibles and to see what God's Word is telling us, what is His message for us to be victorious in our Christian living. So let us continue to be reading our Bibles, continue in prayer, and in that way, we will be strong in faith and anchored in Christ, and we will be successful in our Christian life and to reach our goal in heaven. I'm Bria Evangelista from Bustos Church. So, ang purpose po ng
retreat na to ng youth is of course magkaroon ng bonding yung mga kabataan ng North Bulacan 1 at the same time ay makarinig po kami ng iba't ibang lesson and discussion sa iba't iba po nating mga pastor. So ang team po na to is change makers. So bilang isang kabataan, dapat tayo po yung maging role model and maging simbolo sa mga ibang kabataan na hindi pa po nakakilala sa ating Panginoon. Ang pinaka-pressure po talaga. So, hello, hi, I am Mary Joyce. Ako po ay from Baliwag Church. So, ang akin pong reflection sa naging activity po namin dito sa aming retreat and fellowship, masaya siya, plus may mga natutunan ulit kami and mas naintindihan na namin kung ano ba yung identity namin. Na kami talaga ay isang citizen of heaven na nanggaling po sa aking ka-group kanina. And also, yung pagbubuo rin namin ng bridge kanina, sobrang masaya siya, pero may mga learnings din doon na mahalaga talaga na meron tayong strong foundation, which is si Jesus, para mas kayanan natin yung bawat araw na gagawin natin sa ating buhay. Hi everyone! My name is Genesis Ventorayo from Talaksan Church. And ang reflection ko po sa maghapon ng Sabat na naganap sa ating Youth Fellowship ay mag-start tayo sa foundation, which is sa Panginoon, para hindi tayo matangay ng alon ng buhay. So, based yun sa ating team ngayong retreat. Guys, ito na. Dito yung venue natin. Ito, makikita nito. Ito yung mga naggagapo ang mga lalaki sa inaon. Kilala nyo ba, IGM? Guys, dito pa, diba? So, ito, ang ganda ng bahay, diba? Diba, imagine? Dapat La Union, Pangasinan, pero grabe, ang ganda ng bahay dito. Ayan, dito pa, diba? Siyempre, dito ang ganda talaga niya. Lalong higit na maganda ang mga pag-inaon. Talaga pang inaon bang nakikita natin mga babae dito. Ha! Okay, guys. Ayan. Ay! Laki namin naliliyaw, hindi to taga inaon. Ikaw ay taga. Taga Baliwag! Okay, dito tayo. Ha? Teka lang. Saan namin natin pinupuntahan? Ito! Galing to na! Taga saan ka? Taga Pusto. Yan? Dapat mataas din yung energy. Dito. Okay. Tagasaan ka! Okay, ito ang gwapo. Tunay na gwapo. Umarap ka, Rashid. Isang slow-mo. 1, 2, 3. Papahuli nandito, guys. Guys, sandali! Hindi papahuli ang taga Baliwag. Isang lingon. Isang lingon. At syempre, di mawawala yung mga supportive parents natin. Please welcome ating mga parents! Ayan, mababalian daw kayo, guys. 1, 2, 3, lingon, guys! Yun! Shoot! Kami sa Mindoro, sa aking YouTube channel. Guys, subscribe! Kuya Moy channel daw. At marami pa po iba.
Alright! Thank you so much, guys. Abangan ang susunod na kabanata. Boom! At ay nagpapakita ng halimbawa. So, ito po ang Uy! Chat ka pala? Teka lang, hindi ko na mahintay yung bukas. So guys, eto na. Ready na kayo? Ngayong gabi na. Tara. So dahil Talents Night ngayon, syempre meron tayong hurado. Please welcome. Isa sa ating mga hurado, Sister Cynthia Barnedo. Kaway po kayo. And of course, our speaker ng maghapon, Pastor Ronnie Barnedo. And of course, our district pastor, Pastor Joel Villarta. So sila ang ating mga hurado for tonight. Abangan ninyo ang susunod na mga kaganap. Invite tayo sa birthday party niya. Yan! Kami, tutunta, kaya may tuition. Have fun. Ingrid, sabi na bago. Pero pagkalit naman ng araw Ano kami, madam? Ano na naman kayo? Ito ang scene natin ngayon. Nagmay-may na kayo dyan. Ayan, and we're back! And ngayong Sunday, tara, meron tayong mga games. Laro ng lahi. And our first game here, 10-20, brings back memories ba? Tara! Okay, so ayun guys. Sana guys nag-enjoy kayo. And ayun, mamaya magko-commitment service na tayo. Oh, tatapos na! Be sure our faith is anchored in the Lord Jesus Christ. You cannot, and it will not come, na magiging change maker ka without anchoring your life to the Lord Jesus Christ.
should always remember, being anchored in Christ is the only way where we can make change in the life of others and in our life. Isa hong napakalaking pribilehiyo ang makasama ang ating mga kabataan sa distrito po ng North Bulacan 1. At ito po ay isang pagsama-sama ng mga kabataan na ito'y 2 araw na spiritual retreat. Na ang tema po nila ay Changemakers, Youth Anchored in Faith. Isa rin pong napakalaking pribilehiyo na maging tagapagsalita sa kanila hong commitment message. Sa mga sandaling ito, nais ko hong bigyan ng pansin ang tema po ng ating mga kabataan, the Changemakers, Anchored in Faith. Ang ibig pong sabihin na ito na ang mga bagay na may pinagdadaanan ang mga kabataan ay kinakailangan matibay ang kanilang pagtitiwala at pananalig sa ating Panginoon Hesus. At dito natin masasabi na ang kanilang mga pinagdadaanan ito, bagamat minsan ay masalimuot, ay meron silang angkla na walang iba kundi si Kristo. At siya ang kanilang magiging tagapagligtas sa lahat ng panahon. At ito pong pagtitipong ito ay napakahalaga bilang mga kabataan na sumasama sa mga ganitong mga pagtitipon ay para ma-refresh sila sa mga katotohanan mula sa Biblia. At ang mga kabataan ay may mga panahon na mag-aaral ng mga simpleng mga katuruan mula sa Biblia. At lalo higit, ang magkaroon po sila ng pagmumuni-muni, pagbubulay-bulay ng kanilang mga sarili, na makakasama ang iba't ibang mga kabataan sa iba't ibang lokal na mga iglesia. At dito mga kapatid, ay tinitignan po natin na napakahalaga sa mga kabataan na meron sila pong mga taunang mga gawain katulad po nitong spiritual retreat. At sa mga huling mga panahon na ito, ay marami pong mga bagay na gumagambala sa ating mga kabataan. Kaya napakahalaga na para sa mga kabataan, huwag tayong magpatumpik-tumpik. Bigyan natin ng pagkakataon ang mga aktibidades ng iglesia na makasama tayo sapagkat dito ay nare-revive ang ating mga pananampalataya. At doon sa mga hindi nakasama, sa isang pagkakataon muli na babalikan natin ang ganitong aktibidades, inihimo ko po kayong sumama at makiisa sa gawain ng mga kabataan sapagkat nalalaman po natin na sa mga huling panahon na ito, ang mga kabataan ay magiging malaking katuwang sa nagtatapos na gawain. Kaya kinakailangan sila po ay sinasanay at sila mga kapatid ay inaakay at ginagabayan upang sila ay matuto at maging bihasa sa lahat ng ministeryong ginagampanan ng Iglesia, ang Iglesia Adventista del Séptimo Día. Muli po, pagpalain po kayo ng Panginoon. Naway sumayin niyo po ang kapayapaan at patuloy po natin dalayin ng mga kabataan at magpatuloy po ang mga kabataan sa kanilang mga paglilingkod at matiyagang paghihintay sa nalalapit na pagparito ng ating Panginoon Hesus. God bless you po.